Hello mga ka-LPG, pag-usapan natin sa video ito ang mga iba't ibang klase ng mga LPG tank na makikita natin ngayon sa merkado. So ang meron ako dito is tatlong klase na LPG tank at ang tatlong klase na regulator na rin. So una itong full valve or tinatawag siyang DeRoscas, D-Trade. So ito ang masa, maraming gumagamit nito sa community. So pangalawa naman ang tinatawag natin na snap-on o yung tinatawag na diesel pack. So para siyang yung may pin na nakatusok. So yan yung pangalawa. At yung pangatlo naman yung bayonet valve na mostly para siyang sulane. So yung parang may T sa kanyang valve. So ano nga ba ang kaibahan? Ano nga ba ang advantages at disadvantages ng mga ito kung sakali pipili kayo ng tangke na gusto nyong bilhin at gamitin? Ang mga tangke na ito guys ay 11 kg. So sa mga nagtatanong bakit malaki ito, bakit ito medyo maliit, ito naman pandak. So iba-iba lang klase na pagkagawa guys, pero yung content po nitong tatlo ay same lang po, 11 kilos. So mapapansin po natin guys na magkaiba po ang kanilang mga tare weight. So ito medyo mabigat siya, 13.1 itong snap-on. Ito namang full valve 12.2 at ito naman 12.6. So parehas lang po sila ng content, pero magkaiba lang po ang size ng tangke nila. So doon naman po tayo guys sa regulator. So dito po sa snap-on guys, yung regulator niya ay marami po tayong mabibilhan nito. Halos lahat po ng pati yung mga hardware o kahit saan, marami po ito guys naglipa na itong full valve ito. So mayroon din tayong video guys sa last kong content kung magkano ang mga presyo doon. Check nyo lang guys sa aking video para may idea rin ka about sa mga price nito. Ito naman guys, yung regulator niya guys ay meron din itong nabibili guys sa mga mall. So ito marami din itong mabilhan, itong snap-on valve. Ang regulator niya guys mostly medyo malalaki siya. Yan. Tsaka medyo mas angat sa presyo kaysa nito guys. Dito makakabili tayo ng mga mas mura pang presyo nitong full valve na klase na regulator. Ito naman guys, bayonet valve. Hindi siya masyadong known na regulator guys, hindi katulad itong dalawa. Halos naglipana na talaga itong dalawa. Ito naman, meron naman doon nabibili guys, pero kunti lang. Hindi talaga yung naka-display ng marami, parang medyo hirap konti hanapin. Pero kung hahanapin mo naman talaga, meron pa rin talaga to guys. So yan po ang kaibahan nila guys. So mas marami tong regulator na mahanapan tong full valve kaysa nitong dalawa guys. So regarding naman sa mga regulator nila guys, so ano ba ang mga kaibahan nito? So unang-una guys, dito sa full valve, ang regulator niya guys ay diikot lang. Ayan, DeRoscas po siya. Manually iniikot lang siya guys. Ayan. So kung nagtatanong kayo kung safety ito guys, safety naman ito guys. Naman yung klase niya regulator guys ay sinasalpak lang, kaya tawag ito guys disalpak. Ayan. So ang pagsalpak ito guys, meron pong technique. So minsan guys, nag-uumpisa pa akong mag-deliver ng tangke, hindi ko kaya isalpak to guys. Mahirap po to isalpak kasi meron kang kailangan mo kasi siyang tama talaga yung pagsalpak sa ilalim, at yung pag sinalpak mo siya guys, talagang yan, mapifix mo siya, hindi mo na siya mahihila. As my experience guys, nung nagagas ako,
hindi talaga ako marunong magsalpak nito unang pasok ko sa pagdi-deliver ng gas. Kinakabahan pa nga ako guys. Sa magnasalpak ko, natatanggal. So, may mga technique naman guys kung paano to isalpak. At yan, pag-uusapan na natin sa sunod na video. So, ayan. Ito namang as bayonet guys, bayonet valve. Ito yung napakadali lang isalpak guys. Kung mapapansin nyo guys, mayroong letter T. Lapit natin. Yan po. Meron pong letter T sa valve niya. Yan. So, ang gagawin nyo lang yun guys. Pag sinalpak nyo yan guys, kung ano ang guys, ididiin nyo lang yan. Tapos pag umano siya sa gatla, ikutin nyo lang yan sa kanan guys. Ayan. Ikakanan nyo lang guys. Yun nga lang. Ito ang disadvantage nito guys. Ang pagsalpak nito guys, ang bayonet valve is, ito yung gatla niya. Tusok mo yan guys. Tapos, pag naitusok mo na yan, kailangan mo siyang ikutin pa kanan guys. Yan. Ang disadvantage yan guys is, bumabalik yan. Kunting balik lang yan, tatanggal agad. So, dapat po, bawal po ito sa may mga bata. Lalo na yung mga bata na naglalaro guys. Siyempre, paano delikado niya. So, ang ginagawa ng mga nagagas guys, tinatalian ito guys. So, kung may tinatalian nila. So, yun, mga diskarte rin nila para hindi bumalik. O kaya, sa diskarte nila sa paglagay ng tank. So, pero, kung guys, mas madali itong ikabit sa lahat ng mga regulator. Hindi mo na kailangan ng puwersa. Kailangan mo lang siya guys ilagay. Tapos, ikutin pakanan sa gatla. Ayusin mo lang pagkalagay para hindi siya bumalik o kaya talian mo. So, ayan yung tatlong klaseng tangke guys, na tatlong klaseng regulator makikita sa tatlong tangke nito. So, ano ba ang mga purpose nito guys? Bakit ito sinasalpak? Bakit itong isa manually tinitrade? So, mas matagal to ikabit guys. Ito naman medyo mas mahirap, ito mas madali. So, may mga purpose kasi yun guys sa pagdating sa safety guys. So, unahin natin itong dalawa. So, ito kasing dalawa guys, pag may sunog, ang nangyayari guys, siyempre pag may sunog mangyari guys, o kaya di inaasahang pangyayari, ang pinakauna talagang ilagay sa ating isip is i-shut off ang main valve or yung supply. So, di ba guys, pag saan ba yung supply? Ito yung supply. Para ma-shut off mo sila guys, kailangan mong tanggalin or isara yung mga regulator. So, hindi katulad nitong isa guys, itong full valve. Ang ginagawa, inasara pa yung valve ng tangke. Tapos, kung may problema man sa regulator o may problema sa valve, tinatanggal pa. Natatagalan to guys. Kung madalian talaga, may emergency, natatagalan to bago mo pa to ma-shut off. So, di katulad itong dalawa guys, ang design niya guys, pang emergency. So, kung may sunog guys, yung isa, gaganunin mo lang guys, oh. Tanggal agad yan guys. Shut off agad. Yan. Yan po yung, ito namang isa, hihilain mo lang yung, dito, yung green. Yan. Tanggal agad yan guys. So, ito naman, dinisign naman siya for safety. Yun nga lang, ang mga disadvantage nito, kailangan hindi to mapaglaruan ng bata guys. Una, bakit? Kasi ito kasi maiangat mo lang to konti yung ilalim niya, tanggal agad. Siyempre, matatanggal yung connection. Yung mga bata guys, siyempre pag naglalaro, maaangat yan. So namang isa, konting maigalaw mo lang guys, maganon mo lang konti, tanggal na siya. At hindi lang tanggal, pag maigalaw konti guys, sisingaw pa yan dito. So ito naman guys, kahit hawakan to ng may mga bata man, talagang naka-fix talaga siya guys. So, ang pag-shut off lang ng valve nito guys, kung example may mangyaring sunog, itong mismong valve lang siya nakadepende. Ayan. May nakadepende. So, ayan guys, yan po yung tatlong klaseng tangke, tatlong klaseng regulator, at iba't ibang klase ng design nila guys. Pero yung function ng mga regulator na yan guys, same lang po. Same lang. So, yan. Safety naman po yung tatlo guys. May mga pressure relief valve din po ang bawat isa dito. So, may mga pressure. Sa pricing naman guys, so,
ayan, magkakatalo sila sa presyo guys. So, bakit nga ba magkakatalo sila sa presyo? So, bibigyan ko lang kayo ng overview guys. So, siguro number 1, ang dahilan is iba-iba ang supplier, iba-iba ang dealer. So, iba-iba kasi yan guys. So, ito, dahil medyo kilala siya, well known siya. So, yan ang presyo niya. Kung ito mga tinatawag nila guys na branded tank. So yung iba, medyo hindi naman nagkakalayo. So, depende po kasi yan guys sa supplier. Kung tataasan niya ang presyo ng tangke niya. Pero sa tatlong ito guys, itong dalawa, medyo mas mataas to dito sa amin sa Cavite. Itong diesel pack, tsaka itong bayonet valve. Ito medyo mas mababa lang siya konti guys. So, di ko alam kung bakit mas mababa siya konti. So, yan po. Magkaiba din po sila ng presyo. Pero, isa lang ang tatandaan natin guys. Yung tatlong ito, same lang po ang content nila. 11 kilos. So, kung isang buwan maubos to, isang buwan, magkaiba lang ang presyo, magkaiba lang ang regulator. So, yan guys. I hope na meron kayong natutunan. At I hope makapili kayo kung anong klaseng tangke ang gusto nyong gamitin sa inyong atahan. Sana po nakatulong ang video ito. Sana po i-follow at subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Salamat po. God bless.